Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang kakapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
bulok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilakan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kan Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi mandarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. At ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya'y makikinig at handang tumutulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Puro anak na butin ng Diyos amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moses sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't, tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome, ang alagad o apostol. Narinig niyo po ba sa Ebanghelyo ang pangalang Bartolome? Parang wala, ano? Doon sa binasa nating Ebanghelyo ngayon, walang pangalang Bartolome. Ang narinig lang natin ay si Felipe at Natanael. Nasaan doon si Bartolome? Name game muna tayo. Ang pangalang Bartolome o Bartholomew sa English ay tinatawag na patriotic name. Yun bang mayroong isang salita doon na idaragdag, bar, at tolmay, ibig sabihin pangalan siguro ng kaniyang tatay, lolo, o anumang mataas doon sa kanilang pamilya. Kaya pag pinagsamo yung Bartolomé, son of Tolmay, Bartholomew, Bartolome, doon nakikreate yung pangalan. Kaya si Bartolome ay Aramaic name.
Ang Natanael na narinig natin ay kapareho din siya rin yun dahil ang Natanael ay Hebrew name. Parang sa Tagalog. Sa Tagalog, paano mo malalaman ang isang taong kausap mo ay lalaki? Paano nga po pala? Kapag nilagyan mo ng mang, di po ba? Si Mang Jose po. O alam mo na ang tinutukoy lalaki. Kapag babae naman, paano? Aling, di ba? Si Aling Iska po yung tindera. So sa lengguwahe natin, alam natin. Sa lengguwahe nila, alam nila. Parang yung sa mga Indian, nilalagyan din nila ng ban or ben. Pag ban, lalaki. Pag ben, babae. Kaya meron akong kaibigang Indian, ang pangalan niya, Girishbhai Tribubandas Parmar. So alam mo na lalaki kasi merong Ben dun sa Girishben. Girishben Tribubandas Parmar. Kaya pag siya nagpapakilala, alam namin na lalaki dahil nilalagyan nila ng Ben. Sa atin mayroong junior. May babae po bang junior? Usually sa lalaki. No? Ganun yung paglalaro nila ng pangalan. Kaya yung Bartolome ay kapareho po ng pangalang Natanael. Kaya wag po kayong malilito. Bartolome ay Aramaic, Natanael ay Hebrew. Sa Pilipino ay ikaw ay si Jose. Pag pumunta ka ng Amerika, you are Joseph. Pareho lang din, no? Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang pangalang Felipe at Natanael. Si Felipe ay pinuntahan si Natanael at sinabi niyang, nakita na namin, natagpuan na namin si Jesus na taga Nazaret. Bakit ganon ang opening words ni Felipe? Dahil si Natanael na natagpuan ni Jesus sa ilalim ng puno ng igos ay nagbabasa ng kasulatan. Siguro doon sa kasulatan, hinihintay nila o hinahanap nila kung sino yung sinasabing magiging tagapagligtas ng bayang Israel. Kaya nga nung dinala ni Felipe si Natanael kay Jesus, sinabi ni Jesus na nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Kaya ganun na lamang ang gulat ni Natanael na alam ni Jesus ang pinanggalingan niya. Kaya ang deklara ni Jesus, there is no duplication sa taong ito. Bakit sinabi niya yon? Na walang duplication, iisa lang, nakita na kita. Kumbaga, ibig sabihin, totoo ang taong ito. Hindi siya nagdadalawang isip. Wala siyang dalawang pagkatao. Iisa lang ang kaniyang pagkatao. There is no duplication in Him. Ibig sabihin, tunay na hinahanap niya ang pangako ng Diyos noong una pa na may darating na tagapagligtas. Kaya ganun ang gulat ni Natanael at sinabi niyang, kayo po ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Bakit po kasama ang salitang Israel? Dahil bago pa ito maging Israel, ang pangalan nito ay Jacob. Jacob. Si Jacob ang naging batayan ng Diyos para ang 12 lipi ng Israel ni Jacob ay maging totoo. Kaya nung dinistribute ang mga lupain sa 12 lipi ni Jacob, pinalitan ang pangalan ni Jacob at ginawang Israel. Natanael, Israel. Anong pagkakapareho ng dalawa? El. Israel, Natanael. Na kapag ang isang pangalan ay mayroong El na kadugtong,
It has something to do with God. Kaya nga lagi nating naririnig, Michael, Gabriel, Raphael. El means God. El Shaddai. God who is more than enough. Kaya ang bawat pangalang nabanggit ay may karugtong na misyon sa Diyos. Kaya si Natanael, nang makita si Jesus, ay nagbigay papuri dahil tunay na ang kaniyang nakikita sa harapan ay ang Diyos na buhay. Ang Diyos na pinangako mula pa noong una, mula pa sa kautusan ni Moses. Natagpuan niya si Jesus at si Jesus alam niya kung saan siya galing. Paano po natin mararanasan ng Diyos sa ating buhay? Sana tagpuin din tayo ng Diyos sa ilalim ng puno ng igos na nagbabasa ng banal na kasulatan. Ang puno po ng igos ay simbolo ng lahi ni Israel. Ibig sabihin, si Natanael ay bagong nilalang alagad, isa sa 12 na wala na ang 12 lipi, ang naririto na ay ang 12 apostol na siyang magtatatag at magtatayo at magpapalago ng simbahang si Kristo ang sandigan. Kaya siya bilang alagad ay nagpahayag ng salita ng Diyos hanggang India, hanggang Armenia, hanggang siya tanggapin niya ang korona ng kaligtasan. Ang kaniyang ikinamatay ay inihaw ng buhay. Ito ang kaniyang misyon sa buhay. Katulad po sana ni Bartolome, sana po sa pagharap natin sa Diyos, wala pong duplication sa atin. Sana po sa pagharap natin sa ating Poong Jesus Nazareno, totoo tayo sa Kanya upang masabi niya rin ang nasa loob niya sa atin. Dahil sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Kristo, sa harapan ng ating Poong Jesus Nazareno, walang makaliligtas at walang pwedeng magkunwari sa Kanya. Kaya po ang Ebanghelyo at ang kapistahan ni San Bartolome ay paalaala sa ating lahat na nakikita ng Diyos kung saan tayo nanggaling, saan tayo pupunta, at ano ang laman ng ating puso. Dahil sa Diyos, walang maitatago. Dahil sa Diyos, hindi pwedeng magkunwari. Dahil sa Diyos, ang Kaniyang tinatanggap ay totoong tao, totoong deboto, totoong Kristiyano. Sana tayong lahat po ay makita rin ng Diyos na tayo nagpupursigi. We try our best na mamuhay ayon sa Kaniyang kautusan. Dahil sa Kanya, tayo'y bumabalik, pabalik-balik dahil kailangan natin ng Kaniyang awa at ng Kaniyang pagmamahal. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng pandilinlang,
Lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala. Binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit naway makatagpo ng tulong sa pagdalingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang bayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kaniyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang nakakakita ng ating kalooban. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroonang ligayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon
sa mga panalangin ni Apostol San Bartolome, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kaniya, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng iyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,